Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay February 7 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. At sa technical kasama natin kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, 2.26 milyong jobless Pinoy na itala noong December 2025 ayon sa PSA. Todo Balita. Senate Minority gigilagawin ng liderato ayon kay Tito Soto. Todo Balita. Pakiusap ng Malacanang ASEAN Summit, huwag sabayan ng kilos protesta. Todo Balita. ICI sinisilip mga yate ni Saldico. Todo Balita. Sa balitang lokal, Governor Gico muling nakipagpulong sa PSA. Todo Balita. Groundbreaking para sa Masaganang Agri-Food Infrastructure Modernization Program ginanap sa Rosales, Pangasinan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, NX-led Capital One maghihiwalay bundit bagong coach ng Alas, Pilipinas. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bahagyang sumampa sa 2.26 milyong Pinoy ang walang trabaho at walang pinagkakakitaan noong December 2025. Ito ay batay sa latest labor survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa. May bahagyang pagtaas mula sa 2.25 milyon noong November 2025 na mula sa 15 years at pagtaas na 15 years old at pataas na mga individual. Sinabi ni Mapa na ang 2.26 million ay mas mataas din sa 1.63 million noong December 2024. Samantala sa percentage na 51.69 million bilang sa labor force na aktibong naghahanap ng trabaho sa naturang period, ang mga walang trabaho ay may unemployment rate na 4.4%, pareho noong November 2025 at mas mataas sa 3.1% noong December 2024. Nangangahulugan nito na 44 sa 1,000 Pinoy ang walang trabaho at naghahanap ng pagkakakitaan sa naturang period.
Kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III na umugong ang tangkang kudeta sa kapulungan dahil sa committee assignments issue hinggil sa pambubuli ng China at kumalat na unofficial draft report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng isinagawang investigasyon sa flood control scandal. Sa virtual briefing nitong Biyernes, Pebrero 6, sinabi ni Soto na ang talagang issue na ilang kasamahan nila sa Senado ay nakasentro sa distribution ng committee na lalong uminit kasunod ng pagsibak kay Senador Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakadagdag niya ang mainitang debate sa plenaryo ng Senado hinggil sa China at sa issue ng West Philippine Sea na lalong nagpaigting ng tensyon sa kapulungan. Nag-trigger din sa tangkang agawin ng liderato ng Senado ay ang pagkalat ng unofficial draft committee report ng Blue Ribbon kung saan ilang senador ay nirekomenda umano na kasuhan sa flood control scandal. Sumingaw ang isyu na plano umanong ipalit si Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yung hindi naman official na draft report na kumalat, hindi po totoo yan, hindi pa accurate yan, wika pa ni Soto. Binigyan din niya na kinikilingan ang liderato ng Senado at lahat ng miyembro ng mayorya at minorya ay nasa ilalim ng parehong panuntunan kabilang ang mahigpit na polisiya laban sa budget insertions. Umapila naman ng Malacanang sa publiko na huwag sabayan ng kilos protesta ang pagdaraos ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maliban sa traffic ay pinaghahandaan din ngayon ang mga kilos protesta na ilalarga ng iba't ibang grupo gaya na lang ng nangyari sa Minister Summit sa Cebu City. Panawagan pa ni Castro sa publiko ipagmalaki ang Pilipinas sa halip na daanin sa pamumulitika at ipakita na ang bansa ay masarap puntahan, tahimik at mapagkakatiwalaan. Nilinaw naman ni Castro na hindi pinagbabawal ang kilos protesta subalit huwag itong gawin sa mga araw na merong mga bisita ang gobyerno. Nananatiling opsyon ng mga kongresista ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ng hindi bababa sa 1/3 ng kabuang bilang ng mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ito ang sinabi ng House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon matapos na kumpirmahin ni House Secretary General Cheloy Garafil na naipadala na niya sa opisina ni Speaker Faustino Boyid III ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Duterte noong Huwebes ng hapon, Pebrero 5. Nagsagawa ng sesyon ng plenaryo ng Kamara mula Lunes hanggang Miyerkules, maliban na lang kung holiday at recess. Sa ilalim ng kasalukuyang House Rules, ang Office of the Speaker ay mayroong 10 session days upang isama ang impeachment complaint sa order of business ng plenaryo. Susundan nito ng pag-refer ng mga reklamo sa House Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Handa na ang Philippine National Police na baklasin ang mga mukha at pangalan ng mga government officials na nasa tarpaulin ng mga government-funded projects. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ang kanilang aksyon ay para protektahan ang integridad at tunay na layunin ng serbisyong publiko. Ayon kay Nartatis, ang mga proyektong ginawa mula sa pondo ng bayan ay dapat may integridad at hindi pinagmumukhang pagmamay-ari ng government officials. Binigyan din ni Nartatis na dapat lamang napahalagahan ang buwis na ibinabayad ng taong bayan para maisakatuparan ang mga programa at proyekto ng gobyerno. Nilinaw ni Nartates na ito ay bahagi pa rin ng implementasyon ng DILG na anti-EPAL policy. Panibagong taas presyo na langis ay inaasang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Sa abiso ng Jetty Petroleum, magpapatupad ito ng 80 sentimo hanggang piso kada litro na dagdag presyo sa diesel, habang nasa 3 o 30 hanggang 50 sentimo naman ang posible itaas ng gasolina. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang panibagong taas presyo ng mga produktong langis ay bunsod ng mga pagbabago sa foreign exchange sa marker at sa Asian benchmark noong Huwebes, Pebrero 6. Anya pa nakaka-apekto sa presyo ng langis ang posibleng pag-atake ng Estados Unidos sa Iran at ang inaasahang paglobo ng domestic demand sa China dahil sa mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang para sa Lunar New Year, at dagdag pa ang desisyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries na panatilihin ang March sa production output nito. May linggo nang nagtataas ng presyo ang mga kumpanya na langis sa bansa.
Humina at isa na lamang tropical depression ang bagyong si Basyang na nanalasa sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Alas 11 ng umaga kahapon ang sentro ng bagyo ay namataan ng Pag-asa sa dalampasigan ng Anda, Bohol. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour at pagbugso na 70 km per hour. Sa forecast track, ngayong Sabado ng hapon at gabi, ang sentro ni Basyang ay dadaan at maglalandfall sa Bohol at southern portions ng Cebu at Negros Oriental sa kalalapit sa southern portion ng Panay Island. Mananatiling isang tropical depression si Basyang habang tumatawid sa Central Visayas at Negros Island region, saka naman hihina bilang isang low pressure area bukas o ngayong gabi. Si Basyang ay naasahang nasa dalampasigan ng Binalbalan, Negros Occidental at nasa dalampasigan naman ng Anini, Antique, Sabado ng gabi. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibang dagat. Kritikal ang isang 60 anyos na art teacher matapos niyang saksakin na ilang beses ng kanyang 14 anyos na estudyante habang nasa klase sa isang middle school sa Sanary-sur-Mer, Southern France noong Martes. Ayon kay Toulon Prosecutor Raphael Baland, tinamaan ng suspect ng 3 hanggang 4 na saksak sa katawan ng guro gamit ang kutsilyo sa loob ng silid-aralan. Inaresto ang estudyante at kasalukuyan nakapiit dahil sa inalang attempted murder. Sinabi ni Balyand na walang nakitang religious o political motive sa krimen pero may mga nauna na umanong tensyon sa pagitan ng estudyante at guro. Patuloy na pinagdidebatihan sa France ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng manitalang pananaksak sa mga guro sa mga nagdaang taon. Lumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, nakipagpulong ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority o PSA National Statistician and Civil Registrar General si Claire Dennis Mapa. Ito ay upang talakayin ang pagpapalawak ng PhilSys registration sa lalawigan para mas mapalapit ang serbisyo ng mga Pangasinense. Bahagi ito ng mas epektibo at komprehensibong healthcare program ng lalawigan na layong masiguro na ang bawat residente ay may access sa tamang serbisyo at benepisyo. Matatandaan ng ilungsad ng Department of Agriculture ang lalawigan ng Pangasinan. Ang benteng bigas meron na sa lalawigan ng Pangasinan. Kanyang inihayag na kanila isasabay ng provincial government ang ID registration o national ID registration sa pag-ikot ng probinsya sa kanyang mga implementation naman ng kanyang mga proyekto. Sinagawa ng National Food Authority ang rehabilitation ng warehouse para sa Eastern Pangasinan branch nito bilang bahagi ng Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization o MAFI program. Ang programa na ginanap kahapon Pebrero 6 sa Rosales, Pangasinan ay naglalayong mapabuti ang mapasilidad sa pag-iimbak ng bigas at makinabang ang mga magsasaka ng palay sa lalawigan. Inaasahan matatapos ang bodega sa Disyembre ngayong taon na may kabuang halaga na 280 million kabilang iba't ibang makinarya at kagamitan na makikinabang sa ang mga magsasaka sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Dr. Larry Lacson, ang NFA Administrator, ang programa ay naglalayong tulungan ng mga magsasaka na matugunan ang mga hamon na kanilang kinakaharap sa agrikultura. Sa mga magsasaka, sa abot ng aming makakaya, ginagawa naming ma-address ang kanilang mga concern. Makakakasa kayo na hindi titigil ang aming ahensya sa paghanap ng solusyon sa mga problema ito, ani Lacson. Sa bayan naman ng Bayambang, sinimulan na ang data capturing para sa upgraded community service card sa tulong ng GCash. Bilang bahagi ito ng patuloy na pagsabay ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa digitalization ng mga serbisyo. Simula noong February 3, ang Information and Communication Technology Office at ng Local Civil Registry o Registrar Office. Ito naman sa pakikipagtulungan ng GCash at ng Philippine Statistics Authority, ang panibagong data capturing para sa upgraded Bayambang Community Service Card. Ang aktibidad ay ginanap sa Municipal Agriculture Office Conference Room at sa Sangguniang Bayan Session Hall. Nakapag-register ng 773 na kawani ng lokal na pamahalaan kasama ang mga barangay health workers at barangay nutrition scholars sa data capturing na tumagal hanggang February 6.
Formal lang pinasinayaan ang Special Satellite Office ng Commission on Elections sa Nepo Mart Alaminos City upang makapagatid ng mas convenient na voter registration experience sa mga Alaminian at mga kababayan sa Primero Distrito. Pinangunahan ni na Attorney Nathaniel Shadia ng COMELEC Officer 4, President and CEO JDN Realty Group Aaron Montenegro, Nepo Mart Alaminos Mall Manager Lea Aquino at ABP for Leasing JDN Realty Group ang pagpapasinaya sa naturang satellite office sa Gate 3, upper ground floor ng Nepo Mart Alaminos. Sa pamamagitan ng satellite office nito ay mas magiging madali na rin ang pagsasaayos ng ma-record ng bawat botante at makapag-avail sa iba pang uri ng application mula sa COMELEC. Nagbukas noong Pebrero 5 hanggang May 15 ay bukas tuwing Huwebes at Biyernes ang satellite office. Sa lungsod ng San Carlos, nagtungo sa Barangay Tarese ang Meals on Wheels truck ng syudad bilang bahagi ng community feeding program na isinusunong ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Julier Resuello at Vice Mayor Jose Resbogs Resuello. Katuwang ang City Nutrition Council na pinangungunahan ni Dr. Luisa Cayabyab, City Nutrition Action Officer. Patuloy ang lokal na pamahalaan at City Nutrition Council sa pagsasagawa ng mga programang nagbibigay tulong nutrisyon sa pamayanan ng San Carlos City. Kasabay nito ang pagpapaalala na ang tamang pagkain at maayos na kalusugan ay kayamanan. Mainit na tinangkilik ng mga Aldenia ng unang araw ng pagbebenta para sa kalutan package sa kahapon, Pebrero 6. Hudyat na sabik na ang malahat sa pagbabalik ng pinakamasayang street party sa bayan. Sa loob lamang ng ilang oras matapos buksan ang booking sa Mayor's Office, mabilis na nakuha ang 100 slots. Bustod dito, inanonsyo ng committee na 400 slots na lamang ang natitira para sa inaabangang kalutan, tugtugan, tansayawan at dalan sa Marso 6. Dahil sa bilis ng turnout, hinikayat na lokal na pamahalaan ng mga barkada, pamilya at magkakapitbahay na wag na magpahuli at asahang mabilis na maubos ang mga natitirang pwesto. Sa masusunod na araw, lalo na at mahigpit na pinatutupad ang first come first serve basis at no reservation policy. Sulit na sulit umano ang 2,000 registration fee dahil ready to ihaw na ang package. Wala na intindihin pa dahil kasama na rito ang isang ihawan, isang tong, 1 pack ng uling, 2 packs ng tapa, 1 pack ng longganisa, 1 pack ng hotdogs at 2 bote ng soft drinks. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ang pagsosyo sa liderato ng 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference ang misyon ng NX-LED at Capital One Solar Energy sa kanilang duelo sa Inares Center sa Montalban, Rizal. Magkukrusang landas ng Chameleons at Solar Spikers mamayang alas 6:30 ng gabi matapos ang banggaan ng Sus Coffee Thunderbells at Galleries Tower High Risers alas 4 ng hapon. Kapwa galing sa panalo ang dalawang koponan sa kanilang mga unang laro. Samantalang si 3-time UAAP MVP Bella Belen naman ang sasandalan ng Capital One kasama sina Shaya Adorador, Isa Jimenez, Pauline Gaston, Sherry Nunag at Ezra Madrigal. Samantala sa basketball naman, target ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na iparada ang solidong line-up sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na magsisimula sa Pebrero 26. Umaasa si Cone na sapat na ang ilang linggong pahinga upang makarecover ang mga players nito na nagtamo ng minor injuries sa kani-kanyang laro. Sumayon kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Ang oras alas 5:21 ng umaga. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops!
Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Armor Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection, against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Armor Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Armor Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Armor na tayo. Mag-PDA, Body Armor na tayo. Mag-PDA, Body Armor. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:24 ng umaga sa pagpapatuloy po ng Todo Balita. Araw ng Sabado, kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdesia daw. Tumama na yung araw ko, kahapon akala ko Sabado. Ako din. Ako pareho naman tayo ng akala ko din Sabado kahapon. Pero ngayon po ang Sabado, ayan, yung mga bibiyahe, yung mga mamamasyal, lalo na yung mga bikers at mga riders, ingat-ingat lang po palagi. Kahapon mga kaibigan, sa Kalasyaw, ginanap ang 36 Civil Registration Month Celebration at monthly conference ng PANCRA, Pangasinan Civil Registrars Association. At ang presidente po nila ay walang iba kundi yung kaibigan natin mula sa San Carlos City, ang City Civil Registrar ng San Carlos, si Ma'am Lourdes Llamas. Siya yung presidente ng kanilang association, PANCRA, Pangasinan Civil Registrars Association. At yung sa conference nila, doon sa programa, kasi pagkatapos na nagkaroon sila ng meeting o conference, ang nagbigay ng welcome remarks si President Lourdes Llamas at yung acknowledgement ng mga attendees si Ma'am Juvette Esteves, ang Municipal Civil Registrar ng Kalasyaw. At ang nag-represent naman kay Attorney Sheila de Guzman, ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority, ay si Sir Chris Flores. At may representative din si Mayor Patrick Karamat na sa pagbibigay ng inspirational message, mula sa GSO. At ang closing remarks ay mula kay Ma'am Verna Palsimon, ang officer in charge ng Provincial Statistics Office, Senior Statistical Specialist. Ang kanilang, yung Provincial Director ng PSA Pangasinan, di po ba namatay siya? Pumanaw siya nung nakaraang taon. Hindi ko matanan, November or December. At naging officer in charge, yung next in rank, yung kaibigan natin si Sir Ding. Kaya lang si Sir Ding, nag-retire na rin noong February 4. Hala. Kaya ang sumunod naman, next in rank, si Ma'am Verna Palsimon, Senior Statistical Specialist. Officer in charge ng Pangasinan PSA. So, ang mga iba't iba ang mga municipal and city civil registrar, meron silang mga kanya-kanyang activities at plus syempre hindi mawawala yung kasalang bayan. Sa lahat ng lugar merong kasalang bayan. Sabi ng Ma'am Verna, ilan na LGU o mga civil registrars ang nagpahayag sa kanya o nagbigay ng report na sila ay magkakaroon ng kasalan ng bayan. Andun din kahapon si Ma'am, syempre from Alaminos dahil officer din siya, si Ma'am Lovely. So ang theme ay Navigating the Future Together at hindi ko na mabasa yung maliliit. Ayan, 36
Civil Registration Month. Sa lungsod ng San Carlos, ayon kay Ma'am Lourdes, sa kasalan ng bayan nila, ayan, hinihikayat niya yung kanyang mga kababayan na actually, lumampas na sila sa target na 50. Pero meron pa rin mga nagpaparehistro, marami ding mga freebies, at natanong natin paano yung sa papeles naman ng mga bata na ipinanganak nung hindi pa kasal yung kanilang parents. So sasama sila sa kasalang bayan, paano naman, lalo na kung yung pangalan ng bata ay nakasunod sa pangalan ng nanay. Ang sabi ni Ma'am Lourdes, sabi niya, kasama sa mga serbisyo na ibinibigay ng kanilang office, tutulungan na rin nila yung mag-asawa na ayusin yung mga birth certificates o mga papeles ng kanilang mga anak. Mhm. Basta recognize ng Oo. ng ama yung bata, walang problema. Tapos ganoon pala yung original na kopya nila sa PSA, lalagyan lang nila ng tawag doon sa side Notation doon Annotation. na ayun nga yung apelyido niya sa palitan na, pero yung original yung pa rin Ayun yung pa rin. Oo. So naka-reflect lang. Mm-mm. So 36 Civil Registration Month, at yun yan yung kinakampaign ng Philippine Statistics Authority sa pamamagitan naman ng mga civil registrar offices sa bayan at lungsod, itong pagpapatala ng pagpapatala ng kanilang mga anak para naman meron silang lehitimong mga ma-recognize sila as mga anak, dahil syempre kailangan yung mga pangalan ng magulang nakalagay doon, plus pagdating kasi ng ilang taon kakailanganin ng mag-present ng birth certificate, lalo na pag mag-umpisa ng mag-aral yung bata. Every enrollment o kaya early registration ng Department of Education, hinahanap ang kopya ng birth certificate. Kung may nakakuha na po kayo, xerox nyo lang yun, hindi naman po yun napapalitan. Humihingi lang sila ng kopya mula sa inyo. Sa Alaminos City, syempre, mandaming mga freebies sa mga sumasali sa kasalan ng bayan. At kulang na lang yata yung ibibigay yung free overnight stay. Parang 19 yata yung yung sa Alaminos. sa siyudad ng Alaminos. Libre lahat. yung kung kasalang bayan yan. Kulang na nga lang yung accommodation for further honeymoon. Baka susunod bibigay na rin yun. Libre sa libre sa 100 Islands, pumili sila ng isla. Naalala ko lang kasi ang PRC kahapon nag-courtesy call doon. At plano nilang mag-put up ng office nila sa siyudad ng Alaminos to cater yung mga taga Western Pangasinan at saka yung mas malapit sa Alaminos. Kasi nga naman 'di ba merong regional office na rin dito sa Pangasinan, pero sa Rosales. Oo, so napakalayo pa rin nun, dahil sa laki nga ng Pangasinan. Malayo pa rin yon kung tutuusin. Kaya sabi nga ni Congressman, tinanong kung saan ilalagay yung opisina niya, pumili na kayo na kahit sang isla dyan. Sabi gano'n, ibibigay ko sa inyo kahit saan yung gusto dyan na magtayo ng opisina. Pero yun nga, parang sure na magkakaroon ng sariling ng opisina ang PRC, para hindi na rin sila magsagawa ng caravan. Kasi di ba merong caravan pa para makater nga yung mga services nga ng PRC dyan sa Western Pangasinan. So another good news yun kahapon, bukod dun sa pag-bless nung bagong gymnasium ng Bureau of BGMP sa Alaminos City kahapon, kasi nga pinatayuan sila ng gym. Kung natatanda mo yung lugar nila, medyo mainit. Ngayon meron na silang sariling multipurpose gym. Mm-hmm. Isa sa pinakamaayos na nakita nating BGMP dito sa Pangasinan, yung sa Alaminos. Oo. Yun yung kagandahan kapag naayos. Ang tawag to. Sa umpisa pa lang, unang-una maluwang yung land area, tapos na ikakamada ng maayos yung mga pinapatayong building. So maximize at magagamit ng maayos yung bawat spaces. At saka yun, pwede pa silang mag-garden dahil
yun nga, maluwang plus. Parang sa ano rin yan, sa mga public schools, kung naiayos yung pagpapatayo ng mga buildings, na ma-maximize yung gamit nila ng lugar, lalo ngayon na wala na yung halos wala nang ini-implement na single story na classroom building. So multi-story. So ang dami kasing mga lugar na sala-salabat yung tayo ng building. That was before na ang ang national government ay pinagbawal na yung gano'n na 'di ba yung for several years now ang sistema, kung meron kang mga proposed projects for next year, kaya naman yung mga congressman maaga silang nakikipagpulong sa mga mayors kung ano yung mga request nila, ibigay na kasi yon ang kanilang ipapasok naman para maisama sa General Appropriations Act. Unlike before na nag-request ka ng isang classroom, si congressman nakakalawit ng pondo, sige tayo muna dyan, tumayo. Wala nang spaces na Pero yun nga yung BJMP sa sa Alaminos, maluwang, unang-una maluwang yung kanilang land area. Tsaka maganda. Pero nung kasi, 'di ba, nagsasagawa tayo ng project doon, yung pagtatanim, medyo hindi pa yon akma yata yung lupa niya. Hindi maganda. Pero nung pumunta ko last doon, siguro nilagyan na nila ng fertilizer. Meron na silang mga may mga gulay-gulay na sila. May mga pananim na sila kasi medyo mababa yung area. So, kailangan pa niya tambak-tambakan. So, yun. Para at least naman yung mga persons deprived of liberty, at least hindi ma-deprive yung nila, liberty for comfort. Kahit pa paano. Oo. Tsaka stress reliever yun. Bukod sa magkakaroon sila ng dagdag na pagkain, stress reliever yung pagtatanim. Lalo na yung mga nasa loob ng mga detention facilities. Mula naman sa Pangasinan Police Provincial Office, may nakapost dito na advisory mula sa Pangasinan PPO, public advisory, sabi dito, gaganapin ngayong araw umpisa kanina, 5:00 onwards. The Charity Riders of 1PH, kasama ang Pangasinan Police Provincial Office, magsasagawa ng charity motorcycle ride dubbed as Sugod 2026 Amazing Ride, isang humanitarian activity aimed in promoting community service and responsible riding. Umpisa sila alas 5 onwards. Ayan, baka yung mga bibiyahe at bumibiyahin niya, makakasabay nyo sila. Ang rota nila ay Lingayen, Labrador, Sual, Alaminos, Burgos, Dasol, and pabalik. In line with this activity, sabi po ng Pangasinan PNP, lalo na sa mga motorista at mga residente sa mga nabanggit na lugar, yung madadaanan ng kanilang rota, exercise caution as temporary traffic slowdowns and an increased presence of motorcycles may be experienced. So ang mga motorista ini-encourage na mag-slow down and give way when necessary, observe traffic rules and road safety measures, follow instructions from deployed traffic personnel. So I can just imagine yung dami nila na nakamotor na pupunta sa from Lingayen to Dasol and back. Ngayong araw po yon, umpisa sila ng 5:00. Okay, oras na po natin mga kaibigan, 5:35. Paalala mula sa ating himpilan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan
also the insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ. Oras po natin, ganap na alas 5:40. Tuloy po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre kasama niyo pa rin kami, Susan Valdez daw at Kaaron DYE Paragire. Ayan, sabi ng Mangaldan, bilisan nyo raw. First come, first serve daw itong kanilang grills, mabilis daw maubos. Ayan. Sulit na sulit sa 2,000 registration fee dahil ready to ihaw na ang package. Wala na raw intindihin dahil kasama dito ang isang ihawan, isang tong, isang pack ng uling, 2 packs ng tapa, isang pack ng longganisa, 1 pack ng hotdog, 2 bote ng soft drinks. Ito raw yung ticket nyo para makakuha ng pwesto sa kabaan ng Rizal Avenue kung saan itatayo ang 12 entabladong maghahatid na walang tigil na tugtugan at kasiyahan. So bukas daw yung tanggapan ng Mayor's Office mula Lunes hanggang Biyernes alas 9 na umaga hanggang alas 5 na hapon para sa pagpaparehistro. Huwag daw hintaying maubusan, sugod daw sa munisipyo at siguraduhin ang inyong pwesto sa pinakamalaking ihawan at sayawan sa Pindang Festival. Kung ako, ayaw ko dun sa malapit sa sa mga entabladong maingay. Kasi nandun nakasiksik lahat ng mga tao. Pero naalala ko yan noong panahon nung mayor Mayor Lambino na iimbitahan din tayo dyan. So nakita natin pag umulan, kasagsagan ng kasagsagan ng tugtugan, biglang umulan, naubos ang tao, nawala lahat. Pagkatapos ng ulan,
tumugtog ang mga performance ng tablado, balik yung mga tao, hindi pala sila umuwi. Sumilong lang sila. So, ganyan katindi. O nga naman, nandun na rin lang sila ulan ka lang. Parang ganun ulan ka lang. Hintay namin ito, titigil ka rin. So, ganun katsaga po yung mga tao. Pumunta nga sila doon para mag-enjoy Tapos KJ si ulan. Pero tuloy ang ligaya pagkatapos ng ulan, balik. Ayan. Kumbaga pinalamig lang nito yung kapaligiran kasi nga napakainit dahil nga sa kapag ganyan na ihawan, siguradong mainit dahil nga yung mga ihawan nila at saka sa dami ng tao, mainit talaga. Pero dito rin po sa bayan po, sa syudad po ng Alaminos, naghahanda na rin po sila para sa tinatawag na 100 Islands Festival at sa Lunes ipapakilala na, grand launching na ng mga kandidata ng Miss 100 Islands 2026 North and Central Luzon na. At ipapakilala sila pagkatapos ng flag raising ceremony sa mga empleyado. Yan. 20 sila. Pero noong una parang 27 yung napili na, pero sinala pa rin kasi mahirap din naman yung pumili ng sobrang dami. So doon pa lang sinala na sila ng mga ng committee. 20 yung naiwan. So, ipapakilala sila. Ilolunch sila o grand launch sa araw ng Lunes. At sa 16, yung inaasahan na sana matuloy, yung pinaka-aabangan din, o isa sa mga inaabangan, yung Talaba Festival. Kaya lang, hindi pa rin nawawala yung red tide. Hindi pa rin natin nakikita na wala pa yung pinakahuli positive pa rin. Tapos pag lumabas yung negative, 3 negative yata o 4 bago Siguro posible rin na nag-negative na kaya lang hindi pa rin nila nilalabas. Baka siyempre positive pa rin. Tapos another negative, positive pa rin sa pangatlo. 3 or 4 din, tama ka diyan. Pangatlo or pang-apat na negative, doon pa lang nila para sigurado na isukanan niya lahat yung na malinis na yung katubigan. Pero hindi pa nire-release kung yung plano nila, pero meron silang planong ipapalit kung sakaling mawala kung sakaling hindi pa rin magkaroon ng hindi pa ma-clear o hindi pa mag-negative yung red tide. Hindi naman po sa Alaminos yung red tide sa bayan ng Anda at saka Bulinaw, Bulinaw or Bani, parang ganon. At saka yung isa, Bani or Anda, isa doon. Kaya lang, syempre, yung tubig naman na ginagalawan, yung tubig naman, iisa lang Hindi, wala namang walang breaker. Iisa lang yung tubig mula sa Bulinaw, bayan ng Bani at saka Anda at saka hanggang sa siyudad ng Alaminos. Oo, kasi yun yung coastal area. Ang kapoy breaker to, katulad Ganibagan, hindi pwede dyan sa Alaminos. Malinis dyan. Tsaka hindi kayo pwedeng pumasok dyan, hindi masasabi. Kasi tubig yun, umaagos. So, pero sarap kumain ng Naalala ko palagi yung Bacolod. Oo nga Pero dito sa napakaganda yung ginawa ng mga nagtitinda ng talaba dito sa Lucao, dito sa lungsod ng Dagupan. Matagal na actually yung mga pwesto po dyan. And yung isang pwesto na pinuntahan natin, kumain din tayo. Sabi niya, ma'am, matagal na rin silang nagtitinda ng yung iluluto. Pero social media pa rin, kaya sumikat. Kaya dagdag kita, kumbaga, o alternative para sa mga nagtitinda ng talaba. Kung matumal yung benta nung fresh, at least pwede naman yung mga nagda-drop by na kumakain, isang sukat, 250. Isang kilo yun, 250. Plus syempre yung iba, kukuha na ng rice. Just enough na, kumbaga yung takam mo, masatisfy.
250, wala ka ng problema, si Karalay masukit. Si Karalay yung... Iihaw na rin nila, tapos meron na rin silang cheese. Oo, kung ano yung gusto nyong kung ano yung gusto ninyong putahe, o kung ano yung gusto nyong luto, yan, gagawin nila. Kaya, minsan nga, go tayo. Parang ganun Sige, mamayang hapon. Magdala na rin tayo ng manok. Go tayo dun, Parang Bacolod, no? Naalala namin yung Bacolod kasi meron silang manukan doon na area. Yung mga pwesto doon, puro ano lang, ang tinda lang nila, steamed na talaba at saka inasal, manok. Yun lang. Pero ang perfect combination pala yun. Talaba. Oo, talaba at saka manok. Ayan, Kaya, dinadayo. At saka yung area, may mga nakita akong post mula pa nung mga nakaraang taon na inayos na. So parang binagbag. Kasi makeshift lang yung pwesto nila at ginawang mas maganda. Yan, yung manukan dun mismo sa city proper ng Bacolod City. Kailangan mabalikan natin yan para makita natin yung noon at saka yung ngayon. At saka ngayon, kung ano yung pagkakaiba. Samantala, gusto nating batiin ng good morning at maraming salamat si Father Victor Imbuedo. Siya yung nag-celebrate ng Thanksgiving Mass kahapon doon sa 36 Civil Registration Month celebration at Pancra Monthly Meeting. Siya yung nag-celebrate ng Thanksgiving Mass at ka-table nila namin siya sa kainan. Pakilala. Saan nakikinig ako sa program niyo, sabi niya. So, good morning, Father Victor Imbuedo at sa inyong mga kasamahan. Ako, naalala ko tuloy si Bentong. Good morning. Bentong, good morning. Ito yung mga yung ibang mga listeners natin. Na Bentong ng Bugalyon. Pagsakay nila ng kanilang mga sasakyan, yung kanilang radyo ay nakatutok na sa DWIZ. Meron din ako kilala na na sira yung kanyang radyo. 89.3 lang ang pwede. 89.3 lang daw. Wala na daw makuhang iba Yun lang daw. No choice siya. Kaya no choice siya talaga. Kaya wala siyang magawa kundi makinig na lang. Okay, matapos daw yung ulat mula sa ilang mamimili sa umano'y hindi tamang timbang, sa ilang weighing scales agad na nagbigay ng direktiba si Mayor William D. para magsagawa ng inspeksyon sa Bugalyon Public Market sa tulong ng mga kawani ng Market Office. Dahil dito nagsagawa ng agarang inspeksyon at validation sa iba't ibang pwesto sa palengke na nagresulta sa pagkumpiska ng ilang timbangan na napatunayang may inaccuracy o hindi tamang sukat sa timbang. So layunin na sinagawa ng ito na masiguro ang patas na pamimili sa pagitan ng mga nagtitinda at mga consumer at mapanatili ang tiwala ng publiko sa ating pamilihan. So paalala sa lahat ng mamimili, huwag maging kampante, maaari pong gamitin ang timbangan ng bayan matatagpuan sa gitna ng wet section at katabi ng information area sa harap ng main entrance ng public market para masiguro na tamang timbang ang inyong binibili. Kala ko dito lang sa sa Dagupan meron ito. Everywhere, no? Meron din pala. Oo. Kaya lang naalala ko yung mga nagtitinda ng bakal. Hindi ko alam kung saan basura nila pinulot yung kanilang weighing scale. Kasi may sakon bakal ko 5 kilos lang. May daya din, 5 kilos lang tapos 5 piso yata yung binayad. Sabi ko, taga ko inipon niya na. Actually, pati yung mga plastic bottles, magkano lang naman yung per kilo. Pero, ipahingi nyo na lang. Kaya nga, meron nga yung yung mga, sabi ko, di na, pahingi ko na lang ito. Tsaka tulong na rin doon sa mga umiikot sa mga barangay na para bumili nitong mga pwedeng i-recycle at ibenta nila. Ang hirap kayo yun, nagbabike sila tapos ang bigat-bigat ng karga nila. Pero congratulations muli kay Attorney Al Duque III, pamangkin at anak-anaka ni Kuya Alex Duque. Dahil sabi niya dito, it's official, Attorney Alejandro Lopez III naipasa niya yung bar exams, nag-take na lang oath, at pumirma na sa roll of attorneys. Today, I have completed all the requisite acts to finally earn the title of attorney. So, hindi yung naipasa mo lang. Meron pa yung 2 na susunod. At yung magte-take oath, dapat personal yun. Kung ang sinabi pwedeng via Zoom na pag-attend sa ceremonies, dapat naka-attend talaga.
At saka nakabihis. Ayan. At congratulations, ganun din sa iba pang mga bagong abogado, bagong doktor, bagong nurses, bagong teachers. Ayan, yung mga nakapasa sa mga board exams and bar. Okay, meron na lamang po tayong 8 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning kay Chicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. At syempre si Madam Rosque. Ayan, magandang umaga. Kay Mama Taen Tropa, magandang umaga po sa inyo. Kay Nanay Dading at saka kay Grace Matro. How are you? Kay Romulo Espinosa, Jessie Zulueta, good morning. Kay Ernesto Mosada Jr., Tristan Wyatt Gulay, Rafael Acosta Mangalyag, kay Nino at saka kay pangalan na ng asawa niya dun sa lingis. Kay Ninya. sa Doris Canteen doon sa Lingayen. Ayan, at sa iba pa ng mga suki po natin. Mama Taen Tropa, muli good morning po sa inyo. Kahapon nagsagawa ng project ang Inner Wheel yan sa Co-op at saka yung sinimula sa pamamagitan ng coastal cleanup. Meron pa ring lumalabas yung mga ahas. So nakakita ko yung stripe ba siya? Checkered. Guhit-guhit na maditaraw yun eh. Sumasama pala yung mga yon sa mga sa yun? Yung ahas. Sa Tundaligan, di ba nung una may nakita tayo maraming ahas na Pero yung una kasi na napakarami, sabi yung meron yata yung mga fishermen na kasama dun sa nakuha nila, pinakawalan naman dun sa Pampang. Pero yung nakita namin kahapon, patay na, tapos meron isang buhay pa. Ang hinala nila, hindi pinakawalan kundi sumasama sa doon sa mga nalalambat nila. Sa ibig sabihin, yung mga ahas na yon, ahas ng dagat. Deep sea. Ayun. Ayun nga, ang kaso nga, iniiwan naman nila doon sa Dapat ibalik nila yon sa O kaya i-dispose nila ng tama. Para at least kasi kung bata na hindi naman alam kung anong maidudulot noon, balibaling panggalawanda. Kaya nga kahapon natawa ako kasi yung ang pinapatay na ng mga babaeng mga shed owners. Tapos dumating yung isa, yala, barangka to, Anita Gabriela Silang. Dala-dala niya yung barang, tumatakbo. Pero nung malapit na, ang takot lamang. Atapang ataw. Sabi ka, ayun na si Gabriela Silang. Pero ayun, nakakaano pa rin pala, nakakatakot. Bakit sila naglalabasan itong mga itong mga ahas na ito? Pero yun, Akilarad Pingka. Maraming pingka. Maraming pingka kahapon eh. Parang doon din yung mga yung sa Lingayen at San Binmalay, yan yung mga pinapakita ng mga vloggers. Ang daming pingka na nahuhuli. Siguro season niya. Sa ibang lugar ang tawag nila espada kasi mukhang namang espada sa yung haba niya. Ayan. May nakita tayo rito no ghost projects, parang ang nag-post nito pero pa siya, impact leadership. Kasama si Celeste dito sa sa may post nila. No ghost projects as flood control scandals make headlines. Some lawmakers and LGUs are showing accountability in action. Pinakauna kasi si Celeste, di ba? Si Congressman Art. Pangasinan First District Representative Arthur Celeste released photos of completed flood control projects in his district as evidence of proper implementation. Tapos, ang Naga City digital flood mitigation. Then, naglabas din, adopting a digitalized flood mitigation system using HEC, HMS, kung ano man yun, software, to analyze river data and plan flood control and river rehabilitation projects. Aims to create faster water flow, reduce flooding risk, and maximize efficiency while engaging neighboring towns and experts in planning. Ang Quezon City din, pinakita rin nila yung kanilang drainage master plan. Ang San Pedro's flood, San Pedro, meron din sila yung, pinakita rin nila yung kanilang flood summit. Ayan. At accountability on the ground. From photos to summits and digital modeling, these LGUs and lawmakers are showing that flood control projects can be transparent, accountable, and effective. Iyon. Yun nga, tama, di ba?
flood controls can be transparent, accountable, and effective. Naging ineffective lang siya kasi nga wala. Mga ghosts nga. Kaya nga, imbis na makontrol yung flood, hindi na makontrol yung flood. Talagang mas Pero lalong bumaha sa ibang mga lugar. Pero personally, hindi ako agree dun sa, hindi naman na naglagay ng budget para sa flood control. Ay, kailangan lang bantayan nila, di ba? True. Hindi yung stop mo na kasi nagkaroon ng anomalya. Paano naman yung continuity? Yung ulan, yung bagyo, mas bumabagsik at mas matindi yung yung baha. Tapos walang budget for flood control totally. Parang unfair pa rin yun sa mga Pilipino. Mas lalong tama ka diyan. Dapat nga. Pero ngayon siguro naman ang laking lesson 'yon. Dapat tuloy lang nila. Takot na lang ng mga ngayon. Takot na lang ng mga kung sino man yung mga magi-implement sa mga projects ngayon. Pero na lang kapag talagang sagad sa buto yung kanilang yung kanilang kapanamukha, yung dating gawa nila ay itutuloy pa rin nila. Pero ngayon takot na eh. Kasi dati kung yung ating mga leaders, di ba very proud sila, nakakuha tayo ng project kay Senator ganito. Ngayon, takot lang. Nakakuha tayo ng project kay ganito, kay ganyan. Ilang milyon yung pinapa-implement natin ng mga proyekto, ganyan, di ba? Pero ngayon, parang ang lalabas na nilang mga press release, panira na. Ito ang pinakamaraming nakuhang proyekto. Nabaligtad na kaya takot lang nila. Pero yun naman, kung maayos naman yung implementation, di ba? Ang kailangan lang yung mga government agencies na ang kanilang mandato ay tutukan yung implementation, paggamit ng pera. Gawin nila yung trabaho nila. Kasi hindi lang naman isang ahensya nakatutok dyan eh. Sabi nga ni Governor, di ba, ang hirap ngayon, sabi nga parang ang hirap ng kumuha ng pondo ngayon para ma-implement yung lahat ng mga projects. Parang iba na yung panahon ngayon. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Happy weekend, everyone! Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino.